Welcome sa Cloud B Movie Recap. Palabas na ikukwento natin ngayon ay ang Asterix and Obelix, The Big Fight. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang palabas sa libu-libong sundalo na nagmamarcha at umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang baluti. Pagdating nila sa nayon ng Gaul-ish, inutusan ng general ang kanyang hukbo na pumorma. Sa loob ng nayon, pumipila ang mga tao upang mabigyan ni Gotifix, isang salamangkero, ng mahiwagang inumin na nagpapalakas sa kanila. Ang mahiwagang inumin na ito ang dahilan kung bakit hindi pa nasasakop ang maliit na nayong ito. Bawat isa sa nayon ay binibigyan ng mahiwagang inumin maliban kay Obelix, dahil nahulog siya rito noong siya ay bata pa. Inatake ng mga taga-nayon ang hukbo gamit ang nakakagulat na lakas. Kahit ang isang bata ay kayang pabagsakin ang 12-dosenang sundalo dahil sa mahiwagang inumin na ibinigay ni Gotifix. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan ipinakilala ang magkaibigang sina Asterix at Obelix. Sabay silang ipinanganak kaya nagregalo sila ng isang espesyal na regalo sa isa't isa. May naririnig tayong salaysay tungkol sa mapayapang pamumuhay sa nayon ng Gaul-ish. Namumuhay ang lahat sa pagkakaisa at ang pinuno nila noon ay si Chief Copistitex, na minamahal at iginagalang ng lahat. Isang pagsabog mula sa silid ni Gotifix ang kumuha ng atensyon nila. Pumasok si Chief Copistitex upang tingnan kung ayos lang si Gotifix. Sinusubukan ni Gotifix na makabuo ng mahiwagang inumin ngunit kulang pa siya ng isang sangkap. Nag-aalala si Gotifix sa pag-angat ni Julius Caesar na maaaring sumangkop sa kanilang nayon balang araw. Pero hindi alintana ni Chief Copistitex ang banta. Pumunta sila sa klase kung saan may presentasyon ang mga bata. Takot si Obelix at sinabing baka hindi niya kabisado ang tungkol sa kabuti. Ngunit panyanitag siya ni Asterix at niyaya siyang mag-ensayo. Nang matapos na ang ibang bata, sila na ang huling magpipresenta. Habang nagsisimula si Asterix sa magandang presentasyon, hindi makapagsalita si Obelix dahil sa kaba. Bumilis ang tibok ng puso niya at nawalan siya ng malay. Nagkunwaring bahagi ito ng presentasyon si Asterix at sinabi na ganito ang nangyayari kapag kumain ng lason na kabuti, kaya pinalakpakan sila. Pagkagising ni Obelix, tinanong niya kung kumusta ang presentasyon. Sinabi ni Asterix na naging maayos naman dahil tinulungan niya ito, dahil ganoon ang tunay na kaibigan. Kinabukasan, dumating ang isang kalapit na pinuno upang ipagkatiwala ang anak niyang si Caesar kay Chief Copistitex habang sila ay aalis. Sinimulang pahirapan ni Caesar sina Asterix at Obelix. Tinangkang lumaban ng dalawa pero halos wala silang laban. Napakagaan ng suntok nila para kay Caesar. Naglaro si Caesar ng habulan sa kanila, kapag nahuli sila, sasaktan sila. Habang tumatakbo, nakita nila ang silid ni Gotifix pero takot si Obelix. Tinuwanan sila ni Caesar pero matapang na sinabi ni Asterix na hindi siya natatakot. Pupunta pa raw siya sa loob at kukunin ang gintong karit na may kapangyarihan. Sinabi ni Caesar na dalhin nila sa kanya ang karit at titigilan na niya sila. Pero kung babalik sila na walang dala, magpaalam na sila sa kanilang mga ngiping gatas. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok sina Asterix at Obelix sa silid ni Gotifix. Habang hinahanap ni Asterix ang karit, nakita ni Obelix ang kumukulong inumin at inakalang pagkain ito. Tinikman niya pero hindi masarap kaya nagdagdag siya ng hipon at prisa. Pagkatapos ay naging masarap ito. Natagpuan ni Asterix ang karit pero bumalik si Gotifix kaya nagtago sila. Nahulog si Obelix sa inumin at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ginagamot si Obelix habang binabantayan siya ng kanyang inang balisa. Tinanong ni Gotifix si Asterix kung bakit niya gusto ang karit pero nagsinungaling si Asterix. Nagising si Obelix at nagreklamong gutom siya. Binigay ng lahat ang kanilang pagkain pero hindi pa rin siya nabusog. Kinahapunan, naglaro si Asterix ng snowball at bumawi si Obelix pero nasira nito ang 5 bahay. Napagtanto niyang lumakas siya, nagpakitang gilas siya at nabuhat ang mabibigat na bagay. Bumalik si Caesar para manggulo pero aksidenteng naitulak ni Obelix at lumipad ito sa ere. Nakita ni Gotifix ang bagong lakas ni Obelix at tinanong kung ano ang inihalo niya. Sinabi ni Obelix na hipon at prisa pero ayon kay Gotifix, lobster pala iyon. Inulit ni Gotifix ang inumin gamit ang lobster at prisa at nakuha ang matagal na niyang hinahanap, isang kompletong recipe. Uminom siya at naging napakalakas.
Sinabi ni Gotifix kay Chief Kopis Titex na panatilihin munang lihim ang inumin. Pero sa tingin ng hepe, sobrang maingat lang si Gotifix. Sa kalaunan, sinimulang gamitin ng mga tao ang inumin sa mga walang kabuluhang bagay. Mabisa lang ito ng 1 oras, maliban kay Obelix na panghabang buhay ang lakas. Nagalit si Gotifix at itinapon ang natitirang inumin. Ayon sa kanya, gagamitin lang ito kung nasa panganib ang nayon. Makalipas ang ilang araw, dumating nga ang isang hukbo. Gumawa muli ng inumin si Gotifix at pinainom sa mga taga-nayon. Natalo nila ang hukbo at umurong ang mga natirang kalaban. Lumipat ang eksena sa Roma kung saan ipinagdiriwang ni Julius Caesar ang kanyang tagumpay. Ngunit nagbago ang mood niya nang malaman niyang may isang maliit na nayon pa ring hindi nasakop. Ipinaliwanag ni General Fast and Furious na may mahiwagang inumin ang mga taga-nayon. Nagalit si Caesar at nais niyang pasukuan ang huling nayong iyon. Iminungkahi ni Metadata, isang librarian na pamangkin ng general, na gumamit sila ng batas ng GIC. Kapag may gustong sakuping nayon, kailangang hamunin ng isang pinuno ang isa pang pinuno sa labanan. Ang mananatiling nakatayo ang magiging bagong pinuno. Sinabi ni Caesar na si Metadata ang mamahala sa laban at ang general ang bahala sa paghahanda. Samantala, ang nayon ng Gaul ay nagdaos ng isang salo-salo para sa mga Romano dahil hindi sila inatake sa loob ng 30 araw. Lahat ito ay dahil sa mahiwagang inumin. Sina General Fast and Furious at Metadata ay nagsimula ng kanilang plano para sa malaking laban. Para kay General Fast and Furious, hindi problema ang paghahanap ng kampyon na lalaban sa pinuno ng Gaul. Ang problema ay ang mahiwagang inumin na nagbibigay ng sobrang lakas. Kaya't napagpasyahan nilang kidnapin si Gotifix upang hindi na makagawa ng inumin ang mga Gaul. Ang kasalukuyang pinuno ng Gaul, si Chief Vital Statistics, ay malubhang may sakit dahil sa sobrang pagkain sa salo-salo kagabi. Kaya't ginamo siya ni Gotifix. Nagpadala si General Fast and Furious ng 4 na sundalo sa nayon ng Gaul upang kidnapin si Gotifix. Nang lumabas si Gotifix sa nayon upang kumuha ng mga sangkap para gumawa muli ng mahiwagang inumin, siya ay nahuli ng mga sundalong Romano. Sina Asterix at Obelix, na nasa labas din ng nayon, ay nakita ang mga sundalong Romano na kinukuhang bihag si Gotifix. Nang makita ng mga gwardya sila, tumakbo sila dala si Gotifix, pero gamit ang sobrang lakas ni Obelix, naghagis siya ng malaking bato. Sa kasamaang palad, si Gotifix ang tinamaan sa halip na ang mga gwardya. Tumakas ang mga Romano habang sina Asterix at Obelix ay nagtalo, tinawag ni Asterix si Obelix na clumsy. Nang suriin nila si Gotifix, natakot sila na baka hindi ito makaligtas. Ipinahayag ng mga Romano kay General Fast and Furious na patay na si Gotifix. Ngayon, wala na ang gumagawa ng mahiwagang inumin para sa mga Gaul. Ang kailangan na lang nila ay isang pinuno ng nayon na lalaban sa pinuno ng Gaul. Sinabi ni Potes, isang tenyente, kay General Fast and Furious na may kilala siyang pinuno na tapat sa Romanong Imperyo, si Chief Cases, ang dating nambubuli kina Asterix at Obelix. Bumisita sina General Fast and Furious at Metadata kay Chief Cases at iminungkahi na siya ang maging kampyon at agawin ang nayon ng Gaul. Sa unay natakot si Cases nang malaman niyang ang kalaban ay si Chief Vital Statistics na may akses sa mahiwagang inumin. Ngunit sinigurado sa kanya ni General Fast and Furious na patay na si Gotifix at wala nang inumin. Ibinabalik ni na Asterix at Obelix ang katawan ni Gotifix sa nayon, ngunit laking ginhawa nila nang malamang buhay pa siya. Sa kasamaang palad, nawalan ng alaala si Gotifix, at nagpanik ang mga Gaul dahil hindi na niya kayang gumawa ng inumin. Biglang dumating si Chief Cases sa nayon at hinamon si Chief Vital Statistics, ngunit nang makita niyang buhay si Gotifix, agad siyang tumakas. Kahit wala nang alaala si Gotifix, sinubukan pa rin nilang ipaalala sa kanya kung paano gumawa ng inumin, pero hindi sila nagtagumpay. Sinabi ni Cases kay Potes na buhay pa si Gotifix kaya't sinimulan niyang manmanan ang nayon ng Gaul at nagulat kay General Fast and Furious. Mabuting balita, buhay si Gotifix, pero wala na siyang alaala. Sa nayon ng Gaul, ipinadala ni Chief Vital Statistics sina Asterix at Obelix upang hanapin si Apotheca, isang doktor para sa mga pinsala sa ulo, na maaaring makatulong kay Gotifix.
Samantala, sinanay ni Mithridates si Chief Caesar sa pagbubuhat ng mabibigat para sa laban. Gayunpaman, tamad at mahina si Vital Statistics at hindi marunong lumaban kahit tinuruan siya ng kanyang ama. Sa wakas, narating nina Asterix at Obelix ang kuweba ni Apotheca at ipinaliwanag ang kalagayan ni Gotifix. Sa kabilang banda, dumating si Caesar sa kampo upang masaksihan ang pagbagsak ng Gaul at upang ipakilala kay Caesar ang kampyon, si Cases. Ipinadala nina Asterix at Obelix si Apotheca pabalik sa nayon para tulungan si Gotifix. Ngunit hindi sinasadyang natamaan siya ni Obelix ng bato at nawalan din siya ng alaala. Nawalan na ng pag-asa ang mga taga-nayon na makagawa pa ng mahiwagang inumin. Alam nilang walang laban si Chief Vital Statistics kay Chief Cases kung wala ang inumin. May nagmungkahing palitan na lang ang pinuno para manalo, si Obelix ang pinakamalakas. Nagkaroon ng pagtatalo, pero sinabi ni Chief Vital Statistics na ibibigay niya ang kapangyarihan kay Obelix. Ayaw ni Obelix sa simula dahil sa mga pagkakamali niya, pero sa huli pumayag siya at agad nagtungo sa arena ng labanan. Dumating na lahat ng mga Romano at nagdiwang sa pagdating ni Caesar, na parang isang Diyos. Dumating din si Cleopatra upang manood. Di naglaon, dumating ang mga taga-Gaul. Nag-away ulit sina Asterix at Obelix dahil sinabi ni Asterix na wala sa utak si Obelix upang pamunuan, puro lakas lang. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang malaking laban. Tinawag si Cases na kumpiyansang magwawagi. Ngunit nang malaman niyang si Obelix ang kalaban at hindi si Vital Statistics, kinabahan siya. Si Obelix lamang ang may bisa pa ng mahiwagang inumin magpakailanman. Sinabi ng komentarista na magpapatuloy ang laban hanggang sa may matalo o umurong. Alam ni Asterix na mahihimatay si Obelix sa kaba, kaya bumalik siya upang tulungan ito. Ngunit huli na, nahimatay si Obelix at si Cases ang idineklarang panalo. Ngayon, kailangang sumuko ang nayon ng Gaul. Nagkaroon ulit ng aksidente si Gotifix, pero sa tuwa ni Asterix, bumalik ang alaala ni Gotifix. Hinarap ni Asterix si Caesar at sinabing hindi pa siya nasakop, dahil hindi naman siya pinuno si Obelix, pinatalsik niya ito bago ang laban. Siya ang huling hindi nasasakop. Nagsimulang bumo ang mga tao, nais nila ng laban kay Caesar. Nagdesisyon si Caesar na bigyan sila ng palabas. Sa halip na labanan si Asterix, inutusan niyang sunugin ang nayon ng Gaul. Nadismaya si Mithridates sa ginawa ni Caesar. Habang hinahabol si Asterix ni General Fast and Furious, si Gotifix ay napaligiran ng mga gwardya, pero sinagip siya ni Mithridates at sinabing kakampi na siya ng mga Gaul. Nagbigay ng talumpati si Chief Vital Statistics at muling naglaban ang mga taga-Gaul, ngunit masyado silang kaunti. Biglang dumating si Obelix at nilabanan silang lahat gamit ang kanyang lakas. Sa wakas, nakagawa ulit ng mahiwagang inumin si Gotifix. Nang makita ito ng mga taga-Gaul, tumakbo sila pabalik para uminom. Pinaikot nila ang gulong, tinulak ni Obelix gamit ang kanyang lakas pabalik sa nayon. Sa kanilang pagdating, nakita nilang may espada na sa leeg ni Gotifix. Ginawang bihag ni General Fast and Furious si Gotifix at kinuha ang palayok ng inumin. Ipinainom niya ito kay Potes at pinadala upang labanan si Obelix. Mukhang epektibo ang inumin kay Potes dahil naitulak niya si Obelix gamit lang magaan na suntok. Gumanti si Obelix ng suntok. Inutusan ni Fast and Furious ang buong hukbo na uminom ng inumin habang si Obelix ay nakikipaglaban kay Potes. Dumagdag ang mga gwardyang Romano sa laban at natalo si Obelix. Sumugod ang hukbo ng Romano sa mga taga-Gaul. Kahit kakaunti lang sila at walang inumin, hindi sila natakot. Ngunit biglang lumutang ang mga Romano. Ipinahayag ni Gotifix na mali ang recipe kaya sila lumulutang at nagbabago ng kulay. Sa ganitong paraan, nanalo ang Gaul laban sa mga Romano. Nagsaya ang buong nayon sa kanilang tagumpay. At dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.